Sa gitna ng maingay na syudad, habang nag-uumpisa ng umambon at unti-unting nagdidilim ang langit, may isang batang payat, mukhang pagod, pero may mga matang hindi sumusuko. Siya si Ellie, isang batang walang tirahan, sanay sa gutom at takot, pero hindi kailanman nasanay sa pagiging manhid sa kapwa. At doon mismo nagsimula ang kwentong hindi niya akalaing babago sa buong buhay niya. Nagsimula ang lahat nang may marinig siyang malakas na kalabog mula sa makitid na eskinita, kung saan siya madalas tumambay sa tuwing gabi. Parang may bumagsak. At sinundan pa ito ng mahinang ungol. Napakunot noo siya, pero imbes na tumakbo papalayo, kumuha siya ng maliit na bato at dahan-dahang lumapit, handang ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan. Pagdating niya sa likod ng basurahan, nanlaki ang mata niya. Isang lalaki, nakaswit, basa ng ulan at duguan ang noo. Hindi ito mukhang sanggano. Hindi rin mukhang lasing. Mukha itong mayaman. At sa lahat pa ng lugar na pwede nitong igupo, dito pa sa maduming eskinita na padpad. Kuya! Kuya! Gising, di mahinang bulong ni Ellie habang tinatapik ang balikat nito. Wala pa ring tugon. Kuya, baka mamatay ka dito. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humila sa puso niya. Parang awa, pero mas malalim. Parang alam niyang kung iiwan niya ito, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Kaya kahit mas mabigat pa ito sa kanya, sinubukan niya itong hilahin papunta sa mas tuyong parte ng eskinita. Pawis at ulan ang tumutulo sa noo niya, pero hindi siya tumigil. Ilang minuto pa, at naiangat niya ang ulo ng lalaki, isinandal sa kahon, at tinakpan ng lumang karton para hindi masyadong mabasa. Kuya, sandali lang, kukuha lang ako ng tulong, anya, tumatakbo papunta sa kalsada. Pero habang humihingi siya ng saklolo, walang gustong sumama. Baka patibong yan, sigaw ng isa. Baka modus ng mga bata sa kalye, sabi ng isa pa. Habang tumatagal, lalo siyang naiiyak dahil alam niyang sa bawat minutong lumilipas, lalong nalalagay sa panganib ang lalaki. Kaya bumalik siya, basang-basa, nanginginig, pero hindi sumusuko. Nang makita niya ang lalaki, bahagyang dumilat ang mga mata nito. Anong nangyari? Mahina nitong tanong. Napangiti si Ellie kahit hingal na hingal. Kuya, nahulog ka. Pero tinulungan kita. Napatingin ang lalaki sa kanya, para bang hindi makapaniwalang may batang tulad niya na magpapakita ng ganitong klaseng kabutihan. Bakit mo ako tinulungan? Siyempre tao ka rin, di ba? At doon, parang may kung anong lumiwanag sa mata ng lalaki bago siya muling mawalan ng malay. Hindi alam ni Ellie, pero sa sandaling iyon, nagsimula na ang pagbabagong hindi niya malilimutan, dahil ang lalaking iyon na kanyang iniligtas, ang lalaking duguan at walang malay sa maduming eskinita ay isa palang bilyonaryo. May-ari ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. At hindi pa tapos ang kwento. Mas lalo pang gugulatin ni Ellie ang sarili niya sa susunod na mangyayari. Nagkatinginan silang dalawa, si Elio na nanginginig pa sa lamig, at ang lalaking gayon ay nakahawak sa balikat niya, parang biglang hindi na alintana ang sugat sa tuhod at ang putik sa damit nito. Pero bago pa makapagsalita ang lalaki, biglang umalinggaw ang sigaw ng isang gwardiya mula sa dulo ng eskinita. Sir! Sir! Nandito pala kayo. Kanina pa po namin kayo hinahanap. Napalingon si Elio, nagulat sa tawag na sir. At lalo siyang kinabahan nang may dalawang lalaking nakaitim na jacket ang lumapit, halatang mga bodyguard. Agad nilang inalalayan ang lalaki na muntik ng madulas kanina. Ayos lang ako, sabi ng lalaki, medyo irritable pero hindi galit. Kung hindi dahil sa batang to, baka hindi. Sabay lingon niya kay Leo na tila lalo pang napaatras. Tila hindi makapaniwala ang bata na ang taong tinulungan niya ay may mga escort. Ngumiti ang lalaki, hindi nang mayabang, kundi parang may pasasalamat na hindi niya kayang itago. Ako nga pala si Damien, mahinahon niyang sabi. At utang ko sa'yo ang buhay ko. Hindi pa rin kumikibo si Elio, kaya napatingin si Damien sa isa sa mga bodyguard. Hanapan niya ng pagkain ang batang to, utos niya. At damit. Pero agad siyang pinutol ni Leo, umiiling at kinakapa ang lumang backpack niya. Hindi ko po ginawa yon para may kapalit. Sanay na ako rito. Basta ayos lang kayo, sir. Para bang napatigil si Damien. Sanay siyang binabayaran ang tulong. Sanay siyang sinusuyo. Pero isang batang tulad ni Leo, gutom, pagod, sugatan, tumangging tumanggap kahit ano. Para sa kanya, ibang-iba yon.
Hindi kita pababayaan, bulong ni Damien, halos siya lang ang nakarinig. At bago pa makaatras si Elio, bigla siyang sinundo ng yayaas ng ulan, mga patak na parang paalala na kailangan na niyang tumakbo, magtago, maghanap ng kartong tulugan mamaya. Sir, kailangan na nating umalis, sabi ng bodyguard. Pero hindi gumalaw si Damien. Tumingin lang siya kay Leo, para bang may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. At sa gitna ng ingay, ulan, at ilaw ng paparating na konvoy ng sasakyan sa dulo ng kalsada, bigla niyang sinabi ang mga salitang nagpahinto kay Leo sa pag-alis. Sumama ka sa akin kahit ngayon lang. Hindi kita kukunin. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang malaman kung saan ka matutulog sa gabi. Napakagatlabi si Leo. Hindi niya alam kung dapat siyang tumakbo o maniwala. Pero sa unang pagkakataon, may tumingin sa kanya na parang may halaga siya. At doon nagsimula ang isang tahimik na sandali, isang sandaling babago sa kapalaran ng dalawa, nang hindi nila alam. Kung ayaw mo, dagdag ni Damien, bubuksan ko ang pinto para sa iyo hanggang sa araw na handa ka. Napalunok si Leo at dahan-dahang tumango, hindi sigurado kung bakit. Baka gutom lang. Baka pagod. O baka matagal na siyang naghahanap ng kahit kaunting kabaitan. Damien umiti, yung tipong bihira niyang ibigay kahit kanino. Halika, marahang sabi niya. Hindi kita iiwan dito. At doon, nagsimula ang hakbang ni Leo patungo sa hindi niya inaakalang mundo. At hindi niya alam siya pala ang magbabago ng buhay ng bilyonaryong iyon nang higit sa inaakala niya. Nagkatinginan silang dalawa, si Marco na hirap huminga sa malamig na hangin, at ang batang si Lino na hawak-hawak pa rin ang lumang kumot na ibinalot niya sa lalaki. Pareho silang hindi makapaniwala na may nag-ugnay sa kanilang kakaibang pagkakataon. Pero mas lalong hindi makapaniwala si Marco nang mapansin niyang nanginginig pa rin ang bata, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Kaya dahan-dahan siyang nagsalita, halos paos, pero mailambing, anak, anong ginagawa mo rito mag-isa sa oras na ganito? Nagkibit balikat ang bata, umiwas ng tingin, parang nahihiyang magsabi ng totoo. Wala po, dito lang po ako natutulog. Dito lang po ako ligtas. Napakuyom ng kamao si Marco. Safe. Sa ilalim ng tulay. Sa tabi ng mga tambak ng karton. Sa gitna ng kalsadang halos walang dumadaan pero puno ng panganib. Hindi iyon ligtas. Hindi iyon tama. Pero halatang sanay na si Lino sa ganitong buhay at iyon ang mas masakit. Sa kahit anong dahilan, may tumusok sa puso ni Marco. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagod, sa pagkahilo, o sa paraan ng pagtingin ng bata na parang wala nang umaalalay sa kanya. Pero malinaw sa kanya, kung hindi dumaan si Lino kanina, baka hindi na siya humihinga ngayon. Salamat, mahina niyang sabi. Dahil sa'yo buhay pa ako. Napatawa si Lino, pero hindi masaya, parang hindi sanay na pinapasalamatan. Wala po yun. Wala naman pong ibang tutulong kung hindi tayo-tayo. At doon, parang may nabuksang pintuan sa isip ni Marco. Ang batang ito, sa kabila ng hirap, may puso. May tapang. At may kabutihan na hindi niya natatagpuan sa mga taong nasa paligid niyang marangya. Bago pa siya makasagot, biglang umihip ang malakas na hangin. Napayakap si Lino sa manipis niyang sarili, nanginginig. Napansin ito ni Marco at mabilis na ibinalot ang suot niyang coat sa balikat ng bata. Kuya, wag na, baka ginawin ka. Mas malamig ka kaysa sakin, sagot ni Marco, tinutulak pabalik ang coat para hindi mahulog. Sa unang pagkakataon, may nag-alaga kay Lino. Tahimik sila habang pinapanood ang malamlam na ilaw ng poste, hanggang sa biglang may dumating na dalawang anino mula sa dulo ng kalsada. Mga lalaking lasing, naglalakad pa zigzag, pasigaw-sigaw na parang naghahanap ng gulo. Napalingon si Lino at agad na namutla. Kuya Marco, sila yung... Hindi na natapos ng bata ang sasabihin. Kita sa mata niya ang puro takot. Dahan-dahang tumayo si Marco kahit sumasakit pa ang katawan niya. Hinarangan niya si Lino, inilalagay sa likod niya ang bata na para bang siya na ang tagapagtanggol nito. Sumunod ka lang sa akin, bulong niya. Hindi kita pababayaan. At sa mismong sandaling iyon, ang bilyonaryong sanay sa proteksyon at espesyal na seguridad, nakatayo sa madilim na kalye, handang ipagsanggalang ang isang batang hindi niya kilala. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang tama lang iyon. At sa hindi malamang pangyayari ang batang minsang nagligtas sa kanya, ay siya namang kailangan niyang iligtas ngayon.
Mukhang hindi matanggal sa isip ni Liam ang nangyari. Buong araw niyang iniisip kung paano nakaligtas ang isang batang palaboy sa ganoong kalupit na sitwasyon, at paano siya mismo nailigtas nito nang hindi ito nagdalawang isip. Kinagabihan, muling bumalik si Liam sa lugar kung saan niya unang nakita ang bata. Tahimik ang kalsada, malamlam ang mga ilaw, at ang ilang pulubi ay nagsisimula ng maglatag ng karton para matulog. Pero ang batang tumulong sa kanya, wala. Napahinto siya. Hindi niya alam kung bakit pero parang may humihila sa kanya para hanapin ito. Hindi lang dahil utang na loob, may hindi maipaliwanag na koneksyon. Habang naglalakad, napansin niyang may maliit na piraso ng tela na nakasabit sa isang bakod. Punit, marumi at parang bahagi ng lumang jacket. Ang kaparehong jacket na suot ng batang nagligtas sa kanya. Agad siyang kumapit sa bakod at sumilip sa loob. Isang abandonadong lot. Madilim. At sa pinakamalayong sulok, may maliit na silungan na gawa sa kahon at trapal, bahagyang gumagalaw ang loob na para bang may tao. Humakbang siya papalapit, dahan-dahan. Hoy, nandyan ka ba? Tawag ni Liam. Walang sagot hanggang may umubo ng mahina. Kuya, mahina at pait na boses ng bata. Dali-daling lumuhod si Liam at isinilip ang ulo. Nanlalamig ang bata, nanginginig, may kaunting sugat pa sa braso at marahil ilang araw nang walang maayos na kain. Bakit hindi ka nagsabi na masama pala pakiramdam mo? Bulong ni Liam, hindi maitago ang pag-aalala. Nagkibit balikat ang bata, tila nahihiya. Wala naman pong nakikinig, sagot nitong mahinahon, parang sanay nang hindi pinapansin ng mundo. Parang may tumusok sa dibdib ni Liam. Hindi niya matanggap na ang batang nagligtas sa kanya ay ganito pala ang dinaranas, mag-isa, gutom, walang masandalan. Halika na. Hindi kita iiwan dito, mahina ngunit matatag na sabi niya. Kuya, bawal po akong sumama sa mayayaman, madudumihan ko lang kayo, pabulong na tugon ng bata, bagsak ang tingin. Napangiti si Liam pero may bakas ng kirot. Kung alam mo lang ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay ako ngayon. At walang sinuman ang marumi para sa taong tapat ang puso. Dahan-dahan niyang inalalayan ang bata palabas ng barong-barong. Pero bago pa man sila tuluyang makaalis, may biglang sumigaw mula sa likuran. Aba! Sino ka? Bakit mo kinukuha yung bata? Isang lalaking mukhang lasing, marumi, agresibo, at kitang-kita sa mukha niya ang galit. Parang may mas malalim pang dahilan kung bakit niya binabantayan ang batang ito. Kung paano sasagutin ni Liam ang sitwasyon, at kung ano ang tunay na koneksyon ng lalaking iyon sa bata, unti-unti nang lulutang ang katotohanan. Lumunok ng malalim si Marco habang pinupunasan ang dugo sa sentido niya. Salamat, bata, kung hindi dahil sayo, baka wala na ako ngayon. Umiling si Timo, medyo nahihiya. Hindi po ako bayani, sir. Nataon lang at hindi ko po kayang manahimik habang may masamang nangyayari. Napangiti si Marco pero bahagyang napangiwi dahil sa sakit. Kung lahat ng tao may tapang na tulad mo, siguro mas maganda ang mundong to. Habang nag-uusap sila, unti-unting huminto sa harapan nila ang isang itim na luxury SUV. Bumukas ang pinto at bumaba ang dalawang lalaking nakaitim, naka-earpiece. Tumayo agad si Timo, na paatras, akala niya may panibago na namang gulo. Pero nilapitan nila si Marco. Sir, we've been looking everywhere for you. Are you hurt? Hindi makapagsalita si Timo saglit, parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Sir! Ha? Bilyonaryo? Paano? Kailan? Huminga ng malalim si Marco, saka tumingin kay Timo na parabang may gustong ipaliwanag. Timo, hindi ko agad nasabi, pero ako si Marco Esteban. Nanlaki ang mga mata ng bata. Alam niya ang pangalang iyon. Sino ba namang hindi nakakakilala? Isa sa pinakamayamang tao sa bansa, may-ari ng chain of hotels, tech companies, at malls. Yung tipong nakikita lang niya sa billboard o sa balita, hindi sa isang madilim na eskinita na duguan. Kay kayo po pala yun, bulong ni Timo, parang hindi makapaniwala. Hindi na importante yun ngayon, sagot ni Marco. Ang importante, kung hindi dahil sayo, baka wala na ako. And don't forget people who saved my life. Lumapit ang isa pang bodyguard. Sir, we need to bring you to the hospital. Tumango si Marco bago muling tumingin kay Timo. Sumama ka. Napakurap ang bata.
Ha? Sir, ako po. Ngumiti ang bilyonaryo, isang ngiti na maihalo ng pasasalamat at butihing loob. Hindi kita iiwan dito. Not after what you did. Pero bago pa makao si Timo, biglang kumulog ng malakas. Bumuhos ang ulan na parabang sabay na tinanggal ang bigat ng mundo mula sa balikat ng batang matagal nang walang matutuluyan. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil hindi niya inaasahan na may taong lalapit sa kanya, at lalong hindi niya inakalang isang bilyonaryo iyon na may utang na buhay sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa SE, pero bago pa siya makasakay, tinawag siya ni Marco. Pero Timo, may kailangan muna akong itanong. Napalingon ang bata, kinakabahan. Handa ka ba, tanong ni Marco, na magbago ang buhay mo simula ngayon? Hindi agad nakasagot si Timo. Tanging mga patak ng ulan at tibok ng puso niya ang naririnig niya. At doon, sa gitna ng ulan at kalituhan, may isang bagay siyang natanto, baka ito na ang pagkakataong matagal nang ipinagkakait sa kanya ng mundo. Dahan-dahan siyang tumango. Kung saan niyo po ako dadalhin, sasama ako. At nagsimula ang pag-ikot ng makinang AC, ngunit hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, doon pa lamang nagsisimula ang pagbabago na hindi niya kailanman inasahan. Parang nanigas si Caleb sa narinig, pero hindi niya ipinahalata. Mahigpit siyang huminga at sinubukang bantayan ang paligid. Yung bata, si Timo, nakakunot ang noo, parang suko na sa pagod at takot pero pilit pa ring naglalakad sa tabi niya. Kuya, pasensya na kung nadamay ka, mahinang sabi ng bata, halos pabulong lang. Kung gusto mo, iwan mo na ako. Sanay naman akong tumakbo mag-isa. Yumeling si Caleb. Hindi kita iiwan. Hindi kita niligtas para lang pabayaan ngayon. Nagpatuloy sila sa paglakad hanggang makarating sa mas mataong bahagi ng kalsada. Doon lang nakahinga ng maluwag si Timo. Pero bago pa man sila tuluyang makatakas, biglang may dalawang lalaking humarang sa kanila. Timo, sabi ng isa, malaki, may hawak pang walkie-talkie. Sumama ka na. Hindi ka pwedeng makasama kahit sino pa. Nanlaki ang mata ni Timo at biglang nagtago sa likod ni Caleb. Kuya, sila iyon. Mabilis na tumayo si Caleb sa harap niya, parang otomatikong naging panangga. Anong kailangan niyo sa bata? Malamig niyang tanong. Hindi mo na kailangang malaman, sagot ng lalaki at sinubukang hilahin si Timo. Pero parang may sumabog sa dibdib ni Caleb, galit, instinct, at hindi maipaliwanag na proteksyon para sa batang kakikilala lang niya. Huwag mo siyang hawakan. Sir, sabi ng isa, tila hindi sigurado kung tatakutin ba si Caleb o rerespetuhin, wala kang pakialam dito. Mission namin to. Mission, napataas kilay ni Caleb. Anong klaseng mission ang hinahabol ang isang batang gutom at walang tirahan? Napatingin ang dalawa sa isa't isa, parang nag-aalinlangan bago muling tumapat kay Caleb. Hindi mo maintindihan. Mahalaga ang batang yan. Muling tumingin si Timo kay Caleb, pero ngayon ay mailuha sa mata. Kuya, totoo yon. Pero hindi dahil mahal nila ako, kundi dahil may kailangan sila sa akin. Nagdilim ang ekspresyon ni Caleb. Ano nang kailangan nila? Huminga ng malalim si Timo, parang nag-ipon ng lakas bago magsalita. Alam mo yung lalaking niligtas mo kanina? Yung muntik ng masagasaan, boses niya halos pabulong pero malinaw. Yun ang dahilan kung bakit hinahanap nila ako. Dahil ako lang daw ang maihawak ng susi sa pagkawala niya noon. Saglit na natahimik si Caleb. Anong ibig mong sabihin? Pero bago makasagot si Timo, biglang may malakas na busina mula sa gilid ng kalsada. Isang itim na isigu ang huminto, bumukas ang pinto, at isang pamilyar na boses ang sumigaw. Caleb! Umakyat kayo, bilis! Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang boses ng lalaking muntik na niyang mamatay kanina, pero mas alerto na ngayon, mas buo ang boses, mas matatag. Kuya, sabi ni Timo, nakayakap pa rin sa likod ni Caleb. Ayoko sumama. Natatakot ako. Pero si Caleb, habang tumitibok ng malakas ang puso, ay nagdesisyong hindi urong. Hawak kamay tayo. Hindi kita pababayaan. Kahit ano pa yan, haharapin nating dalawa. At habang mabilis silang tumatakbo papunta sa SD, ramdam ni Caleb na nagsisimula ng gumalaw ang mga piraso ng kwento, at ang batang ito, na ilang oras pa lang niyang kilala, ay may mas malalim na koneksyon sa mundong akala niya simpleng dinaraanan lang niya.
Anak, mahinang sabi ng lalaki mula sa loob ng ATU habang papalapit sila. At doon, huminto si Timo. Nanginig ang kamay. Kuya, hindi ko siya kilala. Pero bakit tinawag niya akong anak? Napatigil si Lucas nang marinig ang mahinang pag-ubo sa likod niya. Si Mang Nestor pala iyon, hawak ang isang lumang payong na tila mas luma pa sa kanya. Anak, halika na. Baka magkasakit ka pa, Aryan, wika ng matanda, sabay tungo upang ibuka ang payong para sa kanya. Pero bago pa sila makalakad, biglang may dumating na dalawang lalaki, parehong nakaitim, parehong mukhang nagtatrabaho sa isang importante at mayamang tao. Sino ang batang yan? Tanong ng isa, bakas ang pagdududa sa tono. Napakapit si Lucas kay Mang Nestor, pero kalmado ang matanda. Bakit? May problema ba sa kanya? Nagkatinginan ang dalawang lalaki bago sumagot. Hinahanap namin ang batang tumulong sa amo namin kagabi. Isang binatilyong payat, may dalang sira-sirang bag, at mukhang hindi pa kumakain ng maayos kagaya niya. Hindi agad nakapagsalita si Lucas. Hindi niya akalaing may ganito pang susunod sa nangyari. Teka, bakit siya hinahanap? Tanong ni Mang Nestor, medyo protektibong tumayo sa harap ng bata. Huminga ng malalim ang isa sa mga lalaki. Gusto siyang makita ng amo namin. May gustong sabihin. At may gustong ibigay. Napakunot ang noo ni Lucas, hindi alam kung dapat ba siyang sumama. Pero bago siya makapagdesisyon, biglang may dumating na itim na kotse, malaki, mahal, at kapansin-pansin sa gitna ng maruming eskinita. Bumukas ang pinto. At muling lumabas ang lalaking iniligtas ni Lucas kagabi. Ah, nandito ka pala, nakangiting sabi ng lalaki, halos hindi mahahalata ang nangyari sa kanya kagabi. Malinis na siya, maayos ang suot, mukhang mas malakas pa. Napalunok si Lucas. Sir, kayo po pala yan. Lumapit ang lalaki, mabagal at hindi nakakatakot. Maraming salamat sa ginawa mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Umiling ang bata. O wala iyon, sir. Ngumiti ang lalaki, isang uri ng ngiting hindi sanay si Lucas makita, yung may pasasalamat, hindi paghamak. Kaya kita hinahanap, dugtong niya. May gusto akong ialok sa'yo. Nang marinig iyon ni Lucas, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ito ba ang simula ng pagbabago sa buhay niya, o panibagong pagsubok lang na dapat niyang pagdaanan. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang kwentong ito. At dito nagsisimulang lumalim ang koneksyon nila, isang batang walang tirahan at isang lalaking bilyonaryo na magbabago sa takbo ng buhay nilang dalawa. Nagkatinginan silang dalawa, si Damian na basang-basa sa ulan at si Leo na nanginginig pa rin, pero ngayon ay kalmado na, parang hindi na natatakot, parang may naramdaman siyang kakaibang kumpiyansa sa presensya ng bata. Kuya, salamat talaga, mahinang sabi ni Leo, pero ramdam ang bigat ng emosyon. Kung hindi mo ako nilapitan kanina, hindi ko alam kung ano nang mangyayari. Ngumiti si Damian, yung tipong pilit pero totoo. Ayos lang yon, kuya. Lahat naman dapat tinutulungan, di ba? Kahit ako, wala rin namang wala. Wala, tanong ni Leo, bahagyang nagtaas ng kilay. Tumuro si Damian sa sira-sirang bag niya, sa kartong nakasiksik sa gilid ng poste, sa mumurahing tsinelas na halos butas na. Diyan lang ako natutulog gabi-gabi. Pero okay lang. Basta buhay. Napatigil si Leo, parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya inaasahan na ang batang sumagip sa kanya, ang batang may tapang na humarap sa panganib, ay walang bahay, walang pamilya, at walang kasiguraduhan sa bawat araw. Paano ka nakakarating sa araw-araw? Tanong ni Leo, may halong lungkot at pag-aalala sa tono. Namamalimos minsan. Nangangalakal. Minsan may nagbibigay, minsan wala. Pero sanay na ako, sagot ni Damian, diretso pero may bahid ng pagod. Lalo lang kumunot ang noo ni Leo. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niyang kumirot ang dibdib niya. Isang bata, mag-isa, kaya't kaya rin siyang iligtas. Anong pangalan mo ulit? Mahinang tanong ni Leo. Damian, sagot ng bata. Damian, inulit ni Leo, parang iniukit sa isip. Pwede ba kitang samahan muna? Hindi ako sanay sa ganitong lugar. Napatawa si Damian ng mahina. Bakit, takot ka sa ulan? Hindi sa ulan, mahinang sagot ni Leo. Sa pakiramdam ng walang ligtas na lugar. Tumigil si Damian. Doon niya na-realize, hindi lang pala siya ang takot.
Minsan, pati mayaman may kinatatakutan din. Pero bago pa man siya makasagot, biglang bumusina ng malakas ang isang itim na EV sa kabila ng kalsada. Tumigil ito sa mismong harapan nila at agad bumaba ang dalawang lalaki na nakaitim na suit. Malalaki ang katawan, halatang trained. Sir Leo, sigaw ng isa. Kanina pa po namin kayo hinahanap. Nanlaki ang mata ni Damian. Sir Leo. Hinahanap. Napatingin siya kay Leo na biglang tumayo, bahagyang napapailing habang pasimpleng sumisinghap. Damian, kuya sino ka ba talaga? Hindi agad sumagot si Leo. Tumingin muna siya sa dalawang bodyguard tapos kay Damian. At doon, huminga siya ng malalim, parang ayon lang niya sasabihin ang isang malaking sikreto. Ako si Lionel, mahina niyang simula. Lionel Vergara. Napakislot si Damian. Yung anak ng Vergara Group, halos pabulong niyang tanong. Tumango si Leo. Isang bilyonaryong pamilya. Pinakamayamang angkan sa buong lungsod. May-ari ng halos lahat ng gusali sa paligid. At ang batang tinulungan niya kanina, na akala niya isimpleng naliligaw, ay isang tagapagmana. Ngayon, nakatingin si Lionel kay Damian na parang may desisyong hindi na niya mababawi. Damian, seryoso niyang sabi. Simula ngayon hindi na kita hayaang matulog sa kalye. At bago pa man makapagsalita ang bata, tumawid si Leo sa gitna ng ulan, humawak sa balikat niya, at dahan-dahang idinugtong. Kailangan kita. At dito nagsisimulang magbago ang buhay ng batang minsan ay walang tirahan. Nagkatinginan sila ni Lucas, parehong hingal, parehong nanginginig pa sa adrenaline. Pero bago pa man makapagsalita ang bata, inabutan siya ng tubig ng bilyonaryo at bahagyang umiti. Uminom ka muna, sabi ni Lucas, mahina pero may paggalang. Kung hindi dahil sa'yo ewan ko kung ano nang nangyari sa'kin. Umiling si Jiro parang hindi makapaniwala. Hindi po yun totoo. Kailangan ko lang tumulong. Ganun naman talaga, di ba? Kahit mahirap. Napatingin si Lucas sa maruruming kamay ng bata, manipis, nangingitim sa dumi at halatang sanay sa hirap. Ilang taon ka na ba? Tanong niya. 11 po, sagot ni Jiro, pero may pag-aalinlangan. O baka 12. Hindi ko po sigurado. Napakurap si Lucas. Wala ka ring birth certificate. Umiling ulit ang bata. Wala rin po bahay. Parang tinamaan ang dibdib ni Lucas, hindi dahil sa awa, kundi dahil naramdaman niyang may parte ng nakaraan niya ang biglang nabuhay sa harapan niya. Isang parte na pilit niyang kinalimutan pero hindi naman talaga nawala. Kumain ka na ba? Tanong niya, kahit alam naman ang sagot. Napayuko si Jiro at halos hindi sumagot. Isang tinapay po kahapon pa. Dahan-dahang gumalaw si Lucas, tumayo at inabot ang kamay niya. Tara! Hindi ka pwedeng magutom habang kausap ko. Nagulat si Jiro. Po? Saan tayo? Somewhere na hindi ka sigawan, hindi ka hahabulin, at hindi ka tratong basura, sagot ni Lucas, diretso pero mailambing. Sama ka. Bahagyang umatras ang bata, kita ang instinct ng isang taong sanay masaktan. Baka naluloko ko lang kayo. Wala naman po akong maibabayad sa. Jero, putol ni Lucas. Tinulungan mo ako nang walang hinihingi. Hayaan mong tumulong ako ngayon. Unti-unting lumuwag ang mukha ng bata at para siyang nakakita ng liwanag na matagal nang nawala sa mundo niya. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Lucas. Pagkapit nila, may kung anong kakaibang pakiramdam, parang may koneksyon na hindi nila maintindihan, pero pareho nilang ramdam. Habang naglalakad sila palayo, biglang tumunog ang cellphone ni Lucas. Pinulot niya ito at sinagot. Sir, the board meeting has been moved, sabi ng sekretarya. Your father is also. Cancel everything, sagot ni Lucas, hindi tumitingin sa telepono. May mas importante ako ngayon. Napatingin si Jiro sa kanya. Sino po iyon? Trabaho, sagot ni Lucas. Pero ikaw muna. Habang naglalakad sila, ang mga taong dumadaan ay napapatingin, isang maruming bata at isang lalaking nakamamahaling suit. Pero hindi iyon mahalaga kay Lucas. Hindi rin iyon mahalaga kay Jiro. Sa unang pagkakataon, may naglakad sa tabi niya na hindi siya tinulak, tinawanan o tinaboy. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lucas na baka ang batang ito ay hindi aksidente.
Baka may dahilan kung bakit sila nagtagpo. At doon nagsimula ang hindi nila inaasahang pagbabago ng kapalaran. Parang mas lalo pang lumakas ang tibok ng puso ni Elias habang tinititigan ang batang si Rigo. Nakasandal pa rin sila sa gilid ng lumang pader, pero ngayon ay mas maluwag na ang hinga ng lalaki at mas banayad na ang pag-aalala sa mukha ng bata. Kuya, sigurado ka bang okay ka na? Tanong ni Rigo, hindi pa rin umaalis ang kamay sa braso ni Elias, parang natatakot na baka mawala ulit ito ng malay. Napangiti si Elias nang maramdaman ang pag-aalalang di niya inaasahan. Rigo, salamat sa'yo. Kung hindi ka dumaan, malamang kung saan na ko pupulutin. Umiling ang bata. Hindi ko naman kayang pabayaan ka, kuya. Wala naman akong ibang kasama sa mundong to pero ikaw, may aral kang mukhang mahalaga. Kailangan mong mabuhay. Sumingit ang isang malamig na hangin, pinaikot ang alikabok sa paligid nila, habang sa malayo'y may dumaraang mga sasakyan at mga taong ni hindi man lang sila napapansin. Rigo, mahinang sabi ni Elias, paano ka ba napunta sa kalye? Napayuko ang bata, kinagat ang labi, tapos dahan-dahang sumagot. Matagal na akong wala sa pamilya. Nagkahiwalay kami sa evacuation noon. Hindi ko na sila nakita. Hindi kumurap ang mga mata habang nagsasalita, pero mailungkot na humahapdiro na parang palaging sariwa. Tahimik lang si Elias sandali. Pakiramdam niya ay parang may kumurot sa puso niya. Ilang taon ka na? 12, sagot nito. Pero minsan pakiramdam ko mas matanda ako kasi kailangan kong matuto ng mabilis. Natawa si Elias ng marahang maihalong kirot. Mas matanda ka pa sa lakas ng loob mo. Biglang kumalam ang tiyan ni Rigo, malakas, halatang halos hindi kumain ng maayos. Napatingin ito sa lupa, nahihiya. Ayos lang yan, sabi ni Elias sabay tayo. Halika na. Bilhan kita ng pagkain. Parang nabuhayan ng dugo si Rigo pero agad ding nag-alinlangan. Kuya, wala kang ang lakas kanina tapos ikaw pa bibili. Rigo, putol ni Elias, may pera ako. Hindi mo to ninakaw sa mayaman. Pagkain lang to. Hindi na nakatanggi ang bata. At habang naglalakad sila papunta sa isang maliit na karinderya sa kanto, sunod-sunod ang tanong sa isip ni Elias. Bakit ba siya iniligtas ng batang ito? Bakit parang hindi nga niya alam kung gaano kahalaga ang buhay na niligtas niya? Pag-upo nila, agad na inabutan ng pagkain si Rigo. Wala pang isang segundo, parang nabura lahat ng pag-aalinlangan sa mukha ng bata. Kinain niya ang pagkain na parang unang beses niyang natikman ang tunay na ulam sa loob ng mahabang panahon. Tahimik lang si Elias na nakatitig. Rigo, may tanong ako. Napatingin ang bata, may kaning nakadikit pa sa pisngi. Bakit mo ko niligtas? Wala ka namang mapapala. Huminto si Rigo para lunukin ang pagkain tapos ngumiti. Kuya, kapag ang isang taong mabigat na ang dala konting kabutihan lang, malaking bagay na. Pero ako, hindi mo nga ako kilala. Kilala kita, sagot ni Rigo, simple pero buo. Isa kang taong nangangailangan at isa akong batang ayaw manood ng taong namamatay. Hindi agad nakasagot si Elias. At sa hindi maipaliwanag na paraan, tumama sa puso niya ang sinabi ng bata. Parang may pirasong matagal nang nakasara sa loob niya na bigla na lang bumukas. Pero hindi alam ni Rigo o ng sinumang nasa karinderyang iyon na ang batang iniligtas niya kanina ay isang taong hinahanap ng buong lungsod. At ang cellphone na nasa bulsa ni Elias ay tuloy-tuloy na nagriring mula kanina. Hindi pa niya tinitingnan. Hindi pa niya sinasagot. Hindi pa niya alam na sandaling oras na lang, may mga taong paparating, mga taong magbabago sa tahimik na buhay ng batang si Rigo. At kapag dumating sila, ni isa sa kanilang dalawa ay hindi na magiging pareho. Napalunok si Elias habang nakikita ang pagtaas-baba ng dibdib ng lalaki, mahina pero buhay. Pinilit niyang huwag kabahan. Kailangan niyang manatiling kalmado. Mabilis niyang ibinuka ang lumang backpack niya, naghahanap ng kahit ano na pwedeng makatulong. Bandana, maliit na bote ng tubig, at isang natiklop na pirasong karton lang ang laman. Kuya, kapit lang ha. Huwag mo nang isasara yung mata mo, mahina niyang sabi, pilit pinapakalma ang nanginginig na kamay. Maya-maya, may dumaan na 2 tao, mga office worker. Narinig nila si Elias na sumisigaw ng tulong, pero pagtingin nila sa dugo ang lalaki, at sa maruming batang nakayuko sa tabi nito, umiwas lang sila.
Hindi kami makikialam dyan, iho, sabi ng isa bago mabilis na lumayo. Kumirot ang dibdib ni Elias. Ganon lagi. Ang itsura niya ang unang hinuhusgahan ng lahat. Pero hindi siya sumuko. Inangat niya ang lalaki, pinasan kahit halos madurog ang balikat niya sa bigat, at pinilit siyang alalayan papunta sa lumang waiting shed malapit sa kanto. Pawis na pawis siya, nanginginig, pero hindi niya hinayaan na bumitaw. Kuya please huwag ngayon, pakiusap niya habang nililinis ang sugat ng lalaki gamit ang basang bandana. Hindi niya alam kung gaano katagal bago dumating ang isang taxi na pumara dahil sa paulit-ulit na sigaw niya. Ayaw pa ngang sumakay ng driver nang makita ang lalaki at ang dugong tumutulo. Bata, hindi ko sakayan. Madidisgrasya pa ako niyan, reklamo ng driver. Pero sa hindi niya maipaliwanag na lakas ng loob, tumayo si Elias at tumingin diretso sa mata ng driver. Kuya kung hindi mo siya dadalhin sa ospital ngayon mamamatay siya. Pakiusap na lang po. Kahit ilagay niyo kami sa trunk, basta maihatid lang namin siya. Nagulat ang driver sa tapang ng batang halos butot balat at marahil naaawa rin. Hindi na ito sumagot, bumaba na lang at tinulungan silang maisakay ang lalaki. Sa ospital, halos itaboy si Elias ng staff. Hindi ka pwedeng dito, bata. Wala kang kamag-anak dito. Hindi mo rin kayang magbayad. Pero ako ang nakakita sa kanya. Kailangan kong malaman kung okay siya. Sinara ng nurse ang pinto. At doon, magdamag siyang naghintay sa pasilyo, yakap-yakap ang backpack niya, takot na baka mamatay ang taong una niyang tinulungan ng ganon kalala. Ang buong gabi, hindi siya umuwi, hindi natulog, hindi kumain. Kinabukasan, nalaman niya mula sa isang guard. Stable na raw. Pero nasa private room na. Bawal ang outsiders. Hindi na dapat siya lalapit, pero may kung anong nagtutulak sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, 2 security guard agad ang humarang. Bawal dito. Pero hindi natapos ang sinabi nila. Mula sa loob ng silid, isang malalim, mahina pero malinaw na tinig ang narinig nila. Hayaan niyo siyang pumasok, T. Napako ang tingin ni Elias sa loob ng kwarto. Gising na ang lalaki. At ang mga mata nito nakatitig sa kanya na para bang matagal na siyang kilala. Halika rito, Elias, mahina nitong tawag sa kanya. Pangalan niya, pero hindi niya kailanman sinabi. Nanigas ang katawan ng bata. Kuya, paano mo nalaman ang pangalan ko? Umiti ang lalaki, mabagal pero puno ng kahulugan. Dahil matagal na kitang hinahanap. At habang lumalapit si Elias, pakiramdam niya ay may malaking sikreto ang bibitawan ng lalaki, isang revelasyong kaya nitong baguhin ang buhay niya. At kahit basang-basa pa ang suot nilang dalawa, hindi talaga nagpakita ng kahit anong panghihina si Lucas habang inaakay si Marco papasok sa loob ng lumang waiting shed. Nang makaupo sila, tumulo ang tubig mula sa buhok ng bata, pero hindi niya ininda, mas nag-aalala pa siya sa lalaki. Kuya, huminga ka lang, nandito lang ako, paulit-ulit niyang bulong, tila ba kaya niyang labanan ang buong mundo basta manatiling buhay ang taong nasa harap niya. Si Marco, hirap man magsalita, napangiti ng kaunti. Bakit mo ko tinulungan? Ni hindi mo naman ako kilala. Napakamot ang batang si Lucas, sabay iling. Kasi tao ka, di ba? Walang dahilan para hindi kita tulungan. Nagtagal silang dalawa sa loob ng shed habang unti-unting humuhupa ang lakas ng ulan. Ilang saglit pa, napansin ni Lucas ang iilang mamahaling sasakyang dahan-dahang humihinto sa kalsada. Mga itim na ifi, may tinted windows, at halatang hindi pangkaraniwang bisita sa eskinita. Uy, bakit ang dami nilang kotse? Bulong niya, sabay tanaw sa labas. Hindi na sumagot si Marco. Sa halip, pinilit niyang tumayo kahit nanginginig. Lucas, nakasunod sila sa kin. Nagulat ang bata. Ha? Mga tauhan mo ba iyan? Bago pa siya makapagdugtong ng tanong, bumukas ang pinto ng isa sa mga dsi. Bumaba ang 2 lalaking nakaitim, suot ang earpiece, mukhang mga bodyguard. Sir Marco. We've been looking everywhere for you, mabilis na takbo nila palapit. Napasinghap si Lucas. Kuya, ikaw ba? Pero hindi pa siya natatapos, lumapit ang isa pang lalaki, matangkad, maayos ang suot, halatang may kapangyarihan at yaman. Diretso ang tingin nito kay Marco, puno ng pag-aalala. Anak, sabi ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Lucas. Anak.
Huminga ng malalim si Marco, saka tumingin kay Lucas, para bang nahihiyak sa katotohanang matagal niyang tinago. Lucas, hindi lang ako basta lalaki sa kalsada, mahina niyang sabi. Ako si Marco Rialino. Anak ng may-ari ng Rialino Group. Napatda ang bata. Ilang pulgada lang ang layo niya ngayon sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa, at hindi niya man lang alam. Pero imbes matakot, napatingin lang siya kay Marco na ngayon ay nakasandal sa sasakyan habang inaasikaso ng mga doktor mula sa konvoy. Teka, ibig sabihin bilyonaryo ka pala, nangingiting tanong ni Lucas, kahit ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya sa kaba. Napatawa si Marco kahit nanghihina. Pero kung hindi dahil sa'yo baka hindi ko na ito masasabi. Bumalik ang tingin ng mga bodyguard kay Lucas, nagtataka kung bakit kasama siya ng kanilang boss. Pero agad silang pinigilan ni Marco. He saved me, mariin niyang sabi. Walang kahit sinong hahawak sa bata. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Napayuko si Lucas, hindi alam kung anong dapat maramdaman, takot, tuwa o hiya. Pero mas lalo pa siyang nagulat nang lumapit ang ama ni Marco, tumingin diretso sa kanya, at may sinabi isang pangungusap na magbabago ng kapalaran ng batang kalye. Lucas, simula ngayon, sasama ka sa amin. At bago pa man siya makapagsalita o makatanggi, humakbang papalapit ang matanda, hawak ang balikat niya, parang matagal na siyang kilala. Hindi kita pababayaan, anak. Hindi pagkatapos ng ginawa mo para sa anak ko. At doon mabilis na gumulo ang puso ni Lucas, kasi alam niyang sa sandaling ito, magsisimula na ang buhay na hindi niya inakalang mapupunta sa kanya. At habang nakaupo sina Liam at Kaloy sa ilalim ng kumukutitap na poste ng ilaw, biglang bumagal ang lahat sa paligid. Para bang napatigil pati ang hangin para lang pakinggan ang usapan nila. Kaloy, sabi ni Liam, mas malambot ang boses. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Wala akong maibibigay na sapat kapalit nun. Mumiti lang si Kaloy, ramdam sa mukha niya ang pagod pero nandoon pa rin ang kabutihang hindi matitinag. Hindi ko kailangan ng kapalit, Hijo. Basta't mabuti kang tao, sapat na yon. Pero tumingala si Liam, at sa unang pagkakataon mula nang makilala si Kaloy, may nakita itong bagay na hindi niya inaasahan, pangarap. Pero paano kung gusto kong baguhin ang buhay mo? Tanong niya. Hindi utang na loob, ha? Gusto ko lang may mas maayos kang tulugan, mas ligtas na kakain, at hindi ka na matatakot lumaban sa lamig ng gabi. Napanganga si Kaloy, napahawak sa dibdib. Liam, ano bang sinasabi mo? Tumayo si Liam, iniabot ang kamay niya sa matanda. Halika. Uuwi ka kasama ko. At doon, sa gitna ng kalsadang matagal nang nagsilbing tahanan ni Kaloy, unti-unti siyang tumayo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil sa unang pagkakataon, may nag-abot sa kanya ng kamay na may tunay na malasakit. Nang makarating sila sa malaking sasakyan ni Liam, hindi makapaniwala ang matanda. Sa loob ako. Sagot ni Liam sabay ngiti. Simula ngayon, hindi ka na mag-isa. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon ng pagkaligaw, pag-iisa at paghihirap. May tahanan na si Kaloy. May kaibigan. May bagong simula. Hindi niya alam kung paano nag-ugat ang kanilang tadhana, pero isang bagay ang sigurado. Ang batang tinulungan niyang mailigtas noon, ay siya palang magliligtas sa kanya ngayon. At doon nagsimula ang kwento ng dalawang taong pinagtagpo ng kabutihan. At hindi na muling pinabayaan ang tadhana.